Hi mga ka-bakers! Kumusta kayo? Ngayon naman ay gagawa tayo ng cheese ensaymada na super fluffy at moist naman talaga mga ka-bakers. Handa na ba kayo? Ang mga kailangan natin ay bread flour 500 grams, yeast 20 grams, salt 10 grams, sugar 100 grams, butter 100 grams, isang itlog, fresh milk 250 ml at vanilla flavor na 1 tablespoon. Ilagay na natin ang gatas, itlog, yeast, asin, asukal. Haluin muna natin ito para magsama-sama na ang mga sangkap na ating inilagay dito. Inilagay na rin pala natin dito ang vanilla flavor. Ngayon naman ay ilagay na natin ang ating cake flour. Lagay lamang natin siya ng dahan-dahan. At pagkatapos na natin itong ilagay ay atin na itong buksan. Buksan na natin ang ating mixer at hayaan lamang natin itong mag-mix ng mag-mix hanggang sa magsama-sama na ang mga sangkap na ating inilagay dito. At kapag ganito na siya ay atin na po munang ilagay ang ating butter. Yan, continue lamang po natin. At pag nalagay na nga rin po ang ating butter dito mga ka-bakers, ay atin na pong i-continue ang ating pag-mix dito. Ayan, nag-mix na po natin ito. At yung bilis naman po ay kayo na po ang bahala. Pwede pong heavy. Or kung basta po mga ka-bakers ay yung texture po niya ay hindi po dapat magbago. Pareho lang din po ng texture ng ating hinahanap. Yan, at ito na nga po siya mga ka-bakers. Kapag ganito na po siya, pure na po siya, wala na po siyang mga buo-buo at stretchable na po ito. Yan, medyo stretchable na po yan. Okay na nga po ito para mailagay na po sa ating lalagyan dahil atin po itong ipapahinga ng 30 minutes. Lagyan naman po natin ito ng kaunting mantika at atin lang po siyang ikalat. Tapos ay atin po itong ibabalot sa plastic para wala pong hangin na makapasok at hindi po ito mamalat. Yan. Atin naman pong i-make sure na balot po ito. Ayan, at eto na nga po, after nga po ng 30 minutes ay atin na po itong kuhanin. Handahan lamang po natin. Pagkatapos po ay atin na po itong hinatin ng 60 grams ang isa. Kung gusto niyo po siyang bawasan or dagdagan ay okay lamang po. At pag naka 60 grams na nga po tayo or nahati na po natin lahat, ay atin lamang po itong isi-shape ng pabilog. 16 pieces nga po pala ang nagawa natin dito. Yan, shape lamang po natin ito ng pabilog. At eto na nga po silang lahat mga ka-bakers. Eto na po ang ating mga ginawa. Yan naman po ay atin po itong papalaparin. Palaparin lamang po natin ito ng dahan-dahan. Yan, ganyanin lamang po natin ito. At kapag malapad na nga po lahat, ay i-ready na po natin ang ating kadkaran at ang ating cheese. Yan. Ito na nga po muna ang ating mga nagawa na 16 pieces. At pagkatapos po ay kadkaran na nga po natin ang cheese dito sa ating dough na inilagay lahat. Yan. Kadkarin lamang po natin ito. Dahan-dahan. At pag nakadkad na po mga ka-bakers ay atin po ulit itong isi-shape ng pabilog. Bali yung cheese po ay kailangan yun po yung magiging palaman natin. Nasa loob po siya. At pag shape po natin ito ng pabilog ay atin na po itong ilalagay sa ating molde. Ang cheese naman po na palaman dito ay optional lamang po. Ito lamang po ay ang ating special. Kung gusto niyo po na wag na pong lagyan ng cheese sa ilalim or sa gitna ay okay lang din naman po iyon. At ito na nga pong lahat ng ating mga nagawa mga ka-bakers. Atin na po itong ipapahinga ng 40 to 60 minutes. Pag na-proofing na po natin ay ready na po ito para sa ating oven. Ang oven temperature po sa taas ay 170, sa baba ay 190 at ang baking time ay 15 to 18 minutes. Pagkatapos ng 15 to 18 minutes ay luto na nga po ito. Atin na pong tanggalin sa kanyang molde. Pagkatapos po ay palamigin. At pag malamig na po ay maglagay na nga po tayo dito ng ating icing. Ang icing nga po pala nito ay butter 200 grams, powdered sugar 1 and 1/2 cup, fresh milk 1/4 cup, cream cheese 50 grams at mayonnaise na 50 grams. Atin lamang po itong halu-haliin or pagsama-samahin. Pagkatapos po ay i-dip na po natin dito ang ating tinapay. Mag-grate na nga po tayo ng cheese dito sa ating ibabaw. At eto na nga pong lahat ang ating mga nagawa, mga ka-bakers, presenting ang ating finished product ng napakasarap naman po talaga
na cheese ensaymada na super fluffy at sobrang moist. Hindi yan po moist cake, kundi hindi po kasi dry ang ating tinapay dito. At sobrang sarap po kasi talaga ng ating icing. O, di po ba winner na winner talaga mga ka-bakers? Kaya naman po mga ka-bakers, gawin nyo na din. Eto na po ang ating food for the soul ngayon. Kawikaan 24 verses 19 to 20. Huwag kang maiinggit sa mga gumagawa ng masama, ni tutulad sa kanilang mga gawa. Ang masama ay walang kinabukasan, walang inaasahan sa hinaharap. Amen, amen, amen. Marami tayong kapupulutan sa verses na ito, mga ka-bakers. Huwag tayong mainip dahil darating din ang ating breakthrough at higit sa lahat, huwag tayong magsawang gumawa ng mabuti at sumunod sa ating Panginoon. Dahil ano pat, darating din ang para sa atin. Kung ito man ay para sa atin, walang ibang makakaagaw nito or walang ibang makakasara ng pintuan na iyon. Dahil ang para sa iyo ay para sa iyo at ito ay bigay ng Diyos para sa iyo. Para sa akin, para sa ating lahat na naniniwala at umaasa sa ating Panginoon. Wag lang tayo mag-give up, okay dogs? Dahil ang ating Panginoon ay buhay at buhay siya magpakailanman at every day, every hour siya gising. Alam niyang lahat at walang matatago sa Kanya. Ay, nako nga po mga ka-bakers, sana nga po naiintindihan nyo ang aking sinabi. Hindi po kasi talaga ako magaling mag-explain, pero isa lang po ang alam ko, mahal na mahal po tayo ng ating Panginoong Heso Kristo. Mabuhay siya. Dumating ka nawa, Panginoon. Ang lahat ng ito ay para sa iyo. Maraming salamat mga ka-bakers. Hanggang dito na lang po muna ako. Paalam muna. Take care at higit sa lahat ay God bless.